Nang ipadala ng Rusya ang libu-libong makapangyarihang tangke sa Ukraine, hindi nila inasahang mabibigo ang mga iyon. Paano nga ba nila maisip iyon? Noong Pebrero 2022 nang salakay ni Vladimir Putin ang Ukraine, halos walang laban ang Ukraine sa armor ng Rusya. Matapos ang 3.5 taon at mahigit 11,000 tangke ang nawasak, nawala na ang armor advantage ng Rusya. Ngunit hindi lang pagsira ng tangke ng Rusya ang naging espesyalidad ng Ukraine. Ang pagsamsam ng mga tangke na iyon para gamitin laban sa Rusya ay isa pang taktika na kanilang ginagamit. Pinalaya ng Ukraine ang pinakamasamang bangungot ng Rusya dahil mismong mga tangke nila ang bumabaril pabalik sa kanila. Noong Setyembre, 8 naglabas ang sensa ng panayam kung saan kinausap ng correspondent na si Violet Kotoka, ang isang miyembro ng Da Vinci Unit. Ang sundalong iyon, na ang pangalan ay Vladimir Lutsik, ay kasalukuyang nagsisilbi bilang bahagi ng unang assault regiment ng unit na iyon. Wala namang kakaiba dito sa unang tingin, ngunit nagiging napaka-interesante nito kapag napagtanto na may isang dahilan kung bakit umiiral ang regimentong ito. Patuloy na nasasakop ng Ukraine ang mga tangke ng Russia. Ayon kay Kotoka, hindi kailangan ng mekanisadong unit ang Da Vinci Unit. Parang imposibleng mangyari ito. Hanggang sa unit ni Dmytro Kochubaylo, kilala bilang Da Vinci at bayani ng Ukraine, ay nasakop ang isang tangke ng Russia noong tagsibol 2,000 at 22 hinila at dinala ng mga sundalo ni Da Vinci ang tangke. Saka sila nag-focus sa higit pang pagsakop. Nakakuha pa ang unit ni Da Vinci ng mga tangke ng Russia sa mga sumunod na linggo, kabilang ang armor mula sa Izium, Kupiansk at Borova. Hindi nagtagal na itatag ng unit ni Da Vinci ang unang assault regiment. Ito ang tanging regiment na lumalaban sa Russia gamit ang mga nakuha nilang tangke mula sa Russia. Ang mga unang tagumpay ni Da Vinci ang nagbigay daan sa pagbuo ng isang siklo. Ayon sa ulat ng 1,945 noong Disyembre 2022, ang mga unang tangke na nasamsam ng kanyang unit ang naging pundasyon ng isang regiment at nagbigay inspirasyon sa ibang sundalong Ukranyano na sumubok ding makasamsam ng tangke. Noong Disyembre 2022 sapat na ang mga tangke ng Russia na nakuha ng Ukraine para gamitin sa pagkuha ng maraming armor. Isang video sa YouTube channel ng 1,945 ang nagpakita ng Russian multipurpose tracked light armored vehicle armored personnel carrier na hinihila ng nasamsam na Russian T-72B3 tank. Nagsimula ang ganitong pagsamsam sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Habang nawawala ang mas maraming tangke sa Russia, dumarami ang armor ng Ukraine gamit ang mga nasamsam nilang tangke at armored vehicles. Lalong napapahiya ang Russia sa bawat pagsamsam. At umabot na sa puntong daan-daang tangke ng Russia ang nagsisilbi na bilang bahagi ng militar ng Ukraine, imbes na sa Russia. Pagsapit ng Setyembre 2023, ang Radio Free Europe nagulat na 500 Russian tanks ang nasamsam ng Ukraine at ginagamit ngayon laban sa Russia. Kahanga-hanga ang bilang na iyon, lalo na't may 800 hanggang 900 lang na tangke ang Ukraine bago salakayin ni Putin. Dahil sa mahusay na estratehiya ng Ukraine sa pagsamsam at paggamit muli, tumaas ng mahigit 50% ang kanilang supply ng tangke matapos ang halos 1.5 taon ng digmaan. Karamihan sa mga tangke na nasasamsam ng Ukraine ay mga luma mula pa sa panahong Soviet, tulad ng T-72 at T-64 variants. Kaya hindi lang basta nakakakuha ng tangke ang Ukraine, kundi nasasamsam pa nila ang mga tangkeng pamilyar sa kanila, dahil ito rin ang mga uri ng tangke na nasa imbakan nila. Pero balik tayo sa panayam ni Kotoka kay Lutsik at sa unang pagkakasamsam ng tangke na siyang nagpasimula ng lahat. Sabi ni Lutsik, kasali siya sa unang pagkakasamsam ng tangke matapos siyang matanggap sa unit ng Da Vinci. Dahil mahilig siya sa kagamitang militar, sabi ni Lutsik, alam ito ng lahat ng nakasama niya sa serbisyo. May espesyal siyang pagmamahal sa sasakyan mula pagkabata. Madalas niyang kalasin at buuin ang mga motorsiklo. Kalaunan, nagtrabaho siya sa infantry fighting vehicle na parang tangke pero may manibela, hindi lever.
dahil sa husay niya sa mga kagamitan. Napabilang siya sa unit na Da Vinci. Isang araw, sabi niya, lumapit sa kanya si Yurko Kaputsa, isa pang miyembro ng Da Vinci, para magtanong. Umatras na ang mga Ruso. May mga kagamitan, pero wala pang naglilinis ng lugar. Handa ka na bang kunin ang isang tangke? Sabi ni Lutzik, palagi siyang handa para sa mga ganong bagay. Kaya agad siyang pumunta para kunin ang inaakala niyang magiging tropeyo. Nagbigay sila ng winch, kaya nahila ng unit ang iniwang tangke ng mga Ruso mula sa tawiran. Pagkalagay ng tangke sa patag, may natuklasan ang mga sundalo. Pero kami ni Kibutsa ay nagawang paandarin ang tangke at ito ay tumakbo gamit ang sarili nitong makina papuntang Bakhmut. May dala pa nga itong mga bala. Kompleto ang kagamitan ng sasakyan ayon kay Lutzik. Nabuo ang ideya na hindi lang basta iniiwan ng Russia ang mga tangke na napinsala ng Ukraine gamit ang mga mina at sandata. Dahil sa matinding takot sa kontra-atake ng Ukraine, iniiwan ng mga Russian tank operator ang kanilang gumaganang tangke. Simula pa ng digmaan, naging problema na sa Russia ang ganitong pag-abandona. Noong Abril 2000 at 22 iniulat ng The Independent na nagiging karaniwan na ang mga larawan ng mga iniwang supply truck at iba pang kagamitan. Kaya nabuo ang ideya, kung hindi naman gagamitin ng Russia ang mga tangke na ito, mas mabuti pang samantalahin na lang ng Ukraine ang mga regalong iniiwan ng mga tropa ni Putin. Sabi ni Lutzik, unang gawin ay bumalik sa tawiran kung saan iniwan ng Russia ang tangke. Pagkatapos, naisip nilang itulak pa para makita kung may natira pa sa tawiran at kung may mapapakinabangan pa. Kaya pumunta kami at, totoo nga, maraming iniwang kagamitan doon. May mga sasakyan na hindi na umaandar at ang iba ay sobrang sira na hindi na sulit ayusin. Sabi niya kay Kotoka. Tahimik na pinalitan at inayos ng unit ng Da Vinci ang mga baterya at sirang kagamitan, hindi nagpaparamdam hanggat kaya. Pagkatapos ng misyon, umalis sina Lutzik at Kaputsa na may dalawa nilang IFVs at ang tangke na nakuha nila. Ginamit ang infantry fighting vehicle para sanayin ang mga sundalong Ukranyano sa pagpapatakbo ng mga sasakyang pandigma na posibleng masamsam nila sa hinaharap. Para naman kay Lutzik, ang pagkakasamsam ng tangke at dalawang infantry fighting vehicle ang nagpatibay sa kanyang katayuan sa unit ng Da Vinci. Opisyal na siyang miyembro at nagsimulang mangolekta ng mga tangke. Kabilang ang tatlong nabanggit sa video. Di nagtagal, nagkaroon ng reputasyon sina Lutzik at ang kanyang grupo sa mga sundalong Ruso. Alam ng Rusya na nababawi ang kanilang mga tangke at ginagamit ito laban sa kanila. Kaya ginawa ng Rusya ang karaniwang ginagawa nila kapag alam nilang aatras sila sa isang lugar. Maglagay ng patibong. Sa kabilang tangke, may granada kaming nakita sa ilalim ng upuan ng driver, sabi ni Lutzik. Kung inangat namin ang upuan, puputok sana iyon. Buti na lang nakita namin ang regalong iyon. Alam na namin noon na maghanap ng ganong sorpresa. Iniwan din nila ang mga iyon sa mga sasakyan sa Bilohorivka. Habang nagsasanay pa lang ang mga sundalo ng Ukraine, patuloy na nagpapaabot ng mga sorpresang taktika ang Russia sa kanila. Itinampok ng Liber Institute of West Point ang nakakasirang at madalas walang pusong estratehiya na ito na ginagamit ng Russia simula pa noong simula ng digmaan. Noong Abril 2000 at 22 isinulat nila kung paano ibinunyag ng mga emergency services ng Ukraine na nakadiskubre sila ng nakakagulat na 1,500 pampasabog na itinago sa isang maliit na baryo na tinatawag na Dmitrivka. Iniwan ng mga umaatras na sundalong Ruso ang lahat para patayin ang sinumang papasok. Sa Bucha, responsable ang mga sundalong Ruso sa itinuturing na pinakamalalang masaker ng sibilyan sa Ukraine. Napilitan ang mga nagpalaya sa lungsod na gumamit ng kable para hilahin ang mga bangkay sa kalsada dahil natatakot silang baka may granada itong patibong mula sa mga sundalong Ruso. Sa kaso ni Butcher kahit paano ay nakaganti ang Ukraine. Kamakailan lang, tinarget nila ang isang base sa loob mismo ng Russia na tirahan ng mga miyembro ng unit na nakilala bilang mga Berdugo ng Bucha. Panoorin ang aming video para malaman ang tungkol sa paghihiganti ng Ukraine.
Mula noong mga unang araw ng digmaan sa Ukraine, umabot na ang Russia sa paglalagay ng mga patibong sa mga bangkay ng sarili nilang mga sundalong namatay. Ayon sa ulat ng Business Insider noong Setyembre 2023, nilagyan ng maraming landmine ng Russia ang Ukraine na mga patibong at umabot pa sila sa paglalagay ng mga pampasabog. Pati mga laruan ng bata ay nilagyan nila para mapatay ang sino mang makapulot nito. Hindi na rin nakakagulat ang natutuklasan ni Lutsuk at kasamahan sa mga nasamsam na tangke ng Russia. Ito ang modus operandi ng Russia. Pero masyadong matalino ang mga tropa ng Ukraine para malinlang dito. Kaya kadalasan ay hindi nagtatagumpay o napipigilan ang mga huling pagsubok na ito na hindi mapasakamay ng Ukraine ang mga tangke ng Russia. Bumalik tayo sa kwento ni Lutsik. Inalok ang unit ng Da Vinci ng pagkakataong bumuo ng isang batalyon sa loob ng ika-67 Brigada noong taglagas ng 2022. Doon nabuo ang kumpanya ng tangke gamit ang mga nasamsam nilang sasakyan. Inatasan si Lutsik na maghanda ng 2 crew ng tangke na kinabibilangan ng pagsasanay sa mga sundalong hindi pa kailanman gumamit ng tangke kung paano gamitin ang Russian na armor. Siya at ang crew niya ay nanghuhuli. Nagsimulang mag-recruit ang batalyon mula sa mga namobilize na sundalo laban sa mga sundalo ng Russia. Dati ko siyang kinuha bilang gunner. Ngayon commander na siya ng tangke. Sinanay ko rin ang isang mekanikong veterano mula sa aming mga mandirigma na matagal nang kasama ni Da Vinci. Nabuo ang kompanya mula sa mga voluntaryong matagal nang kasama ni Vovka kay Da Vinci. Inasahan ng Russia na susubukan ng Ukraine kunin ang iniwang mga tangke. Pero hindi nila inakalang bubuo ang Ukraine ng voluntaryong unit ng tangke para gamitin ang nasamsam na mga ito. Malamang inisip ng Russia na 1 o 2 tangke lang ang magagamit nila sa depensibong operasyon ng Ukraine. Sa halip, nag-iwan sila ng maraming tangke kaya nakabuo ng buong rehimento. Hindi na dapat ikagulat na ang mga voluntaryong Ukrainian ay naging elite na sundalo. Ang Unit Da Vinci ay perpektong halimbawa ng kolektibong sundalo na bumubuo ng sariling unit para mag-eksperto sa bagay na kahit ang militar ng Ukraine ay di inasahan. Ang iba pang mga halimbawa ay nagmula sa kilalang Azov Brigade na ngayon ay nasa ilalim ng isang espesyal na layuning brigada sa loob ng pambansang gwardya ng Ukraine. Ang Kraken Regiment ng Ukraine ay isang volunteer group na ngayon ay nasa ilalim ng Direktorado ng Intelihensya ng Ukraine. Halos katulad din ang pagkakalikha ng pansamantalang tangke ng unit ni Da Vinci. Ilang eksperto sa Russian tanks ang nagsanay ng iba sa pagpapatakbo ng mga tangke at armor. Sa walang gaanong oras, nagkaroon ang Ukraine ng puwersang panlaban gamit lamang ang mga nasamsam na tangke at sasakyan na maaari nilang gamitin para labanan ang mga mananakop. Medyo pansamantala ito, pero napakamalikhaing paraan din ng pagbuo ng mga unit militar. Hayaan ang mga sundalo na ipakita kung saan sila magaling at pagkatapos ay payagan silang bumuo ng mga unit batay sa mga kasanayang iyon. Nagpatuloy ang siklo ng paggamit ng Russian armor para makakuha pa ng mas marami. Pero laging may mga hamon. Gusto ni Lutsik na siya mismo ang magmaneho at lumaban gamit ang tangke. Hindi lang maging komandante ng unit. Sa aming batalyon, ang mga tangke ang pinakamakapangyarihang sandata, sabi ni Lutsik kay Katoka. At labis akong ipinagmamalaki ang aming mga nagawa. Pero kapag pinalabas mo na ang tangke sa labanan, lahat ng maiisip mong bagay ay biglang tumatama rito. Pinakamahirap sa trabaho namin ang paghihintay bago lumarga. Pag gumalaw na, trabaho na agad. Madalas akong pagalitan ng mga commander ko. Hanggang ngayon, dahil ako mismo ang naglalabas ng mga tangke. Ibinunyag ni Lutsik kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga tangkeng nasamsam nila. Hindi lang sila mga makinang ginagamit panghila ng mga iniwang sasakyan papunta sa ligtas na lugar. Karaniwang ginagamit ng Ukraine ang mga nasamsam na tangke ng Russia bilang pansamantalang artilyeriya, lalo na kung kompleto pa ang bala. Iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, noong Disyembre 2022 na ginagamit ng mga crew ng Ukraine ang mga lumang T-64 ng Russia para bombahin ang mga posisyon ng Russia. Inaayos ang mga tangke para magamit ang mga bala na gusto ng Ukraine bago itago. Nagpapalipad ng drone para matukoy ang tropang Ruso at magbigay ng koordinadang paputukan. Pagkatapos,
kailangang itutok at paputukin ang mga nasamsam na tangke ng Ukraine. Dahil maraming gamit ang nasamsam na armor, pwedeng lumabas ang mga tangke mula sa taguan kapag kailangan. Halimbawa, kapag sumusulong ang infantry ng Ukraine, madalas sumasama ang mga nasamsam na tangke ng Russia para magbigay ng proteksyon at malakas na firepower laban sa mga fortification ng Russia. Pinagsama ng Ukraine ang inobasyon at tradisyon. Mabilis nilang natutunan gamitin ang mga tangke mula Russia 1 taon matapos magsimula ang digmaan. Ayon kay Lutzik, natutuwa siya tuwing ginagamit ang sandata ng Russia laban sa mga sundalong Ruso. Nang tanungin tungkol sa mga gawain niya sa labanan, sinabi niyang nakadepende ito sa utos sa kanila. Nagpaputok kami mula sa tagong pwesto, parang artilyeriya. Kami mismo ang natutong gumawa niyan. Lumalabas kami para direktang magpaputok kapag gipit na ang infantry. At tinamaan namin ang kalabang infantry sa unang putok, gamit pa ang bala ng Ruso. Binabalik namin sa kanila ang sarili nilang bala. Iyan ang punto. Bukod sa benepisyo ng mga nasamsam na tangke ng Ruso, ginagamit pa ito ng Ukraine para ipahiya lalo ang kalaban. Hindi basta nawawalan ng tangke ang Russia para iparada ng Ukraine bilang tropeyo. Ang mismong mga bala na dapat sanay wawasak sa depensa ng Ukraine ay ginagamit na ngayon laban sa mga sundalo at kuta ng Russia. Nakakahiya ito, matalino ang pagkakagawa, at tunay na bangungot para sa mga sundalong Ruso. Maaaring isipin ng mga sundalong Ruso na ang paparating na mga tangke ay tutulong sa kanila bago pa magpaputok ang mga ito. Nanghihinayang sinabi ni Lutzik na nagbago na ang digmaan. Hinihiling niya sa grupo niyang armor na huwag sunugin ang mga makakasalubong na tangke ng Ruso. Aminado rin siyang malaking hiling ito para sa regular na infantry ng Ukraine. Dahil mas umaasa na ngayon ang Ukraine sa drone warfare, ang mga tangke na dati sana nilang nasasamsam ay sinusunog na habang papalapit pa lang sa linya ng Ukraine. Sa 2024, hindi na kasing epektibo ang pagsamsam ng mga tangke. Noong Abril, iniulat ng Kiev Independent na ayon sa NATO, 65% ng mga nawalang tangke ng Russia ay nasira dahil sa mga drone. Maraming sariling drone ang Russia, kaya kailangang mag-ingat ang mga sundalong Ukrainian na gumagamit ng mga tangke nila. Ayon kay Lutzik, nagbago na ang digmaan at hindi na kasing halaga ang mga nasamsam na tangke ng Russia gaya dati. Ayon kay Lutsk, naranasan na rin ng grupo niya ang panganib mula sa mga drone. Minsan, nagpaputok kami mula sa tagong pwesto, tapos 12 FPV ang dumating sa tangke, sabi niya kay Kotoka. Nakita nila ito sa gilid ng mga puno pero umandar pa rin ang tangke gamit ang sarili nitong makina. Nasa isang hukay ito, nakatago. Walang mga tauhan sa loob. Nagtatago ang mga lalaki sa isang malapit na lungga. Noong panahong iyon, gumamit na ang kalaban ng fiber optic guided drone. Sa di malamang paraan, parehong ligtas ang tangke at mga nagpapatakbo nito mula sa malayo. Paalala ang insidenteng iyon na nagbago na talaga ang digmaan. Isa pang engkwentro sa isang Russian na drone ang nagdulot ng pinsala kay Lutska nang mapilitan siyang tumakbo mula sa isa sa kanyang mga sasakyan upang makaiwas sa paparating na pag-atake. Tinamaan ng drone ang pickup truck na minamaneho niya, kaya tinamaan ng shrapnel si Lutska. Tinadtad ako ng mga shrapnel pero buo pa rin ang mga buto ko. Ayon sa kanya, ang 5 cm na pinakamalaking piraso ay huminto malapit sa balikat ko. Siyempre, nabuhay si Lutzik. Ipinapakita ng insidenteng ito na kaya ng Russia gamitin ang taktika ng Ukraine laban dito, kahit hindi ang mga armas nito. Hindi ibig sabihin na hindi na ginagamit ng Ukraine ang tangke ng Russia. Noong Nobyembre 2024, iniulat ni Kotoka na sina Lutzik at ang Da Vinci Tank Regiment ay nag-ooperate sa harapan ng Pokrovsk. Mahalaga silang bahagi ng depensa ng lungsod, lalo noong tag-init na opensiba ng Russia na gumamit ng 110,000 sundalo para sakupin ang Pokrovsk, ngunit nabigo ito. Pero hindi nito ititigil ang mga pagtatangka nitong sakupin ang lungsod, na isang mahalagang sentrong logistical para sa Ukraine. Pero nadiskubre ng Russia na ginagamit din laban sa kanila ang sarili nilang tangke. 3 taon matapos makuha ang unang tangke, patuloy pa rin si Lutzik sa pagkuha ng mas maraming Russian armor. Sana meron kami ng T-72, ang pinakamodernong tangke ng Russia.
Nagkaroon kami ng pagkakataon na makakuha ng isa sa Kupiansk, pero wala kaming paraan para hilahin ito palabas pagtatapos ni Lutsik. Ang T-80 ang paborito ko dahil napakatahimik nito. Isa itong breakthrough na tangke, perpekto para sa mga pagsalakay. Maaaring nasa 200 metro lang ito mula sa iyo at hindi mo maririnig ang makina nito. Mararamdaman mo lang ang pagyanig ng lupa. Bagamat epektibo ang T-80 na nasamsam, pinakamalaking karangalan para kay Lutsik ang makakuha ng Russian T-70. Ayon sa defense blog noong Pebrero 2024, tinawag ni Putin ang T-70M na pinakamahusay na tangke sa mundo. Totoo man o hindi, magiging kabalintunaan kung makuha ng Ukraine ang pinakamahusay na tangke at ipakita sa Russia kung paano labanan ang mga tangke. Ngayon, hindi lang pagkabihag ng tangke ang paraan ng Ukraine sa paggamit ng kagamitan ng Russia laban dito. Ginamit ng cyber army ng bansa ang mga security camera ng Russia laban sa kanila. Kaya nabaliktad ang sitwasyon. Alamin kung paano ginamit ng Ukraine ang impormasyong mula sa mga kamera para mabigwasan ang mga sundalo ng Russia sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang balita sa mga makabagong paraan ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia.